nasa 33rd week of Ordinary Time. Next Sunday, the 34th, is the last Sunday. Next Sunday is the Feast of Christ the King, Kristong Hari. At magtatapos na yung kalendaryo ng simbahan. Sa susunod na linggo, Adbyento na ng first Sunday of the year, the church calendar. No? Kaya dahil ang patapos na, ang usapan tungkol sa katapusan ng panahon, ang pagdating, ang muling pagdating, the second coming of our Lord Jesus Christ sa katapusan ng panahon. Ano kaya mauna? Yung second coming o yung katapusan ng ating buhay? No? Pag tayo'y tinawag na at tayo'y mamatay at pumanaw na sa buhay na ito. Hindi natin alam kung kaya anong mauna, pero ang mahalaga, tayo'y maging handa. No? Isang bagay na ayaw natin pag-usapan. No? Huwag natin pag-usapan ang kamatayan. Huwag natin paghandaan yan. No? Sapagkat it is such a morbid topic. Pero kailangan mapag-usapan, kailangan mapaghanda. Napakahalaga. At taon-taon, pagpatapos na yung kalendaryo ng simbahan, ito yung topic, no, katapusan ng panahon. Dadating ang panahon, wala nang liwanag ang araw, no, wala nang hindi nilalabas ang buwan, no, at may mga bagay-bagay mumula sa langit. No. Yan ang katapusan ng panahon. Hindi tayo para takutin, kundi para tayo'y maging handa. No. Alam naman natin, no, yung paghanda, may mga bagay-bagay natin ayaw ipaghanda. Oh. Huwag na natin pag-usapan yan, no, kasi next time. Kailan pa kaya? Kailan natin seryosohin yung paghahanda na yan. But we are reminded of how important being prepared is. No? Para mga Boy Scout, mga Girl Scout, laging handa. We have to always be prepared because hindi natin alam kung kailan. No? Hindi natin alam kung kailan. Kaya it is always good to be prepared. Kaya last Sunday, pinapalala sa atin yung ating mga attachments sa buhay na kaminsan ayaw natin i-let go, kaya inaalipin tayo ng mga attachment. Last Sunday, the famous story of the widow's mite, no? Yung ibinahagi, lahat. No? Yun ang paanyaya, ibigay natin, umasa tayo sa grasya ng Panginoon at huwag sa ating sarili at sa ating mga attachment sa buhay, ialay natin sa Panginoon. So it is one way of preparing. The celebration, the communion, ay yung misa natin ay magandang paghahanda. No? Ang pagbabalik loob sa kumpisal, napakagandang paghahanda, pero nababaliwala natin. No? Balik loob. Kung buwan-buwan tayo nagbabalik loob, example, no? Ideally, we are invited to go to confession every month. Most ideal. Pag lagi tayo nagbabalik loob, nahanda tayo eh. Kaya pag tinawag tayo, handa. No? At hindi tayo, we will not cram. No? Nagmamadali na matapos. Hindi. So we take it seriously to prepare. There are many chances given us, iba-ibang chance binibigay sa atin para maghanda. Seryosohin natin ang paghahandang ito sapagkat hindi natin alam kung kailan. We ask God to help us. We thank God for the saints who have inspired us paano naging handa sa pamumuhay natin. Gawin natin tahimik yung ating buhay. Less is more. Hindi more, but less and less. To simplify as we advance in age. Simple lang naman ang buhay. We ask the good Lord to help us. We ask the good Lord to help us in our detachment and attach only to the Lord. So lahat ng natatanggap natin, biyaya, ay makatulong sa paglalong kumapit sa Kanya. Maraming mga sakunan nangyayari, no? Alam naman natin may bagong bagyo na darating, pero medyo hindi yata tayo masyadong apektuhan so far. Pero sa Bicol area mukhang tatamaan, no? So we pray that not much damage, no lives lost will be the effect of this. We pray, no? We pray that we are ready. Kaya maganda yung mga typhoon signals nahahanda, no? Mabuti na maging sigurado. Let us be safe rather than sorry. No? Nagagalit tayo. Naku, bakit nagpapasabi walang pasok, hindi naman umulan? No? It is always ready to be safe. Kahit na we do not know kasi biglang dumadating. Ano? Ito na nakakatakot. The quiet before the storm. It will catch us like a thief in the night, unprepared. Let us prepare.
and help the good Lord to help us take this preparation seriously. No? Seryosohin natin yung paghahanda. Lagi tayo magbalik loob, lagi tayo magpasalamat as we thank God for the chances He has given us, as we thank God for the life, the celebration, and the prayers we pray for one another, we say for one another to help us prepare correctly. Salamat sa Diyos.